Mga kababayan, magandang araw po ng Huwebes, October 17 na po, 2024. Meron po tayong update sa lagay ng ating panahon. Pero bago ho yan, huwag niyo po munang kalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel at mahit na rin po ng notification bell para ma-notify ko po kayo sa mga susunod po natin na weather update. Mga kababayan, meron po tayong pinaka-latest na update ngayon. And ayon na rin po sa ating pinaka-latest weather radar and update, no? And ayon na rin mga kaibigan, sa Japan Meteorological Agency or JMA, no, ay meron po tayong nakita na tropical depression, no, dito po sa may bandang Silangan. Ito po sinasabi natin na tropical depression mga kaibigan ay ang binabantayan po na low pressure area na tinutukoy ko na nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Noong mga nakaraan, ito ay Invest 93W lamang, no, ibig sabihin mahinang sirkulasyon ng hangin. Nasa labas po ito ng para mga kaibigan, and ayon po sa pagkatala ng Japan Meteorological Agency ay ito ay isang ganap lamang na LPA sa pag-asa. Pero kung titignan po ninyo sa pinaka-advanced forecast natin, ito ay posibleng mas lumakas pa sa mga susunod po na araw or within the next 24 hours. Malawak po ang nasasakop ng track ng lakas po ng hangin nito nga pong tropical depression na ito, no? At kung pagbabasihan po natin sa weather model mga kaibigan, ay makikita nyo po ang ilang pagbabago, no, o yung lokasyon o yung mga posibleng landfall scenario. May ilan naman pong nagpapakita dito sa ating radar, no, or nagpapakita sa ating pinaka weather model, no. May mga curve scenario din po or yung paglihis po ng sama ng panahon, etong bagyo na to mga kaibigan. So hindi naman po inaalis ang tsansa na ito ay pumasok sa loob po ng Philippine Area of Responsibility within the next 24 to 48 hours or sa mga susunod po na araw. Kaya mas maganda po na nakamonitor at nakabantay po tayo sa lagay ng ating panahon. Malayo pa po ang forecast pero asahan natin mga kaibigan na marami pang posibleng magbago, no? As of now, nasa labas ito ng PAR, wala namang direktang epekto pa sa loob ng ating bansa, pero mas maganda na nakahanda tayo mga kaibigan dahil anytime, no, anumang oras, posibleng magbago po yung pagkilos at paggalaw nga po nitong tropical depression mga kaibigan. At kapag ito po ay pumasok sa loob ng ating bansa, ito po yung bagyong tatawagin na natin na bagyong Christine. Kasunod po yan ng bagyong Julian mga kaibigan. Batasop na mga kaibigan, kung titignan po ninyo ang nakakaapekto ngayon sa ating bansang Pilipinas, no, especially sa may Metro Manila, Luzon at Visayas area, kasama din ng Mindanao, ay ito pong Intertropical Convergence Zone or ITCC, nakakaapekto sa Southern Mindanao at merong easterlies na nakakaapekto sa Luzon at eastern section po ng Visayas. So ngayong araw po ng Huwebes mga kaibigan, asahan natin, no, ang medyo maalinsangan na panahon pagdating nga po lalo-lalo na sa hapon. Pagdating naman sa gabi, may mga isolated light rains and heavy rainfall. Forecast weather condition sa area po ng Zamboanga Peninsula, Sarangani, Sultan Kudarat, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Palawan. Maulap na kalangitan po ang mararanasan dyan at meron po mga thunderstorms, no, and rain showers pagdating sa gabi. Posibleng mahina hanggang sa malakas na pag-uulan. Dulot po yan itong ITCC or Intertropical Convergence Zone. So pinag-iingat po yung mababang lugar sa banta po ng pagbabaha. Gain din po sa mga landslide prone area, sa mga mountainous area. So ngayon, maging handa tayo, no? Hindi lamang po mga kaibigan itong ITCC at easterlies dahil may banta ng bagyo na nasa labas ng PAR. Sa area po ng Saxargen at BARMM, asahan po natin ang maulap na kalangitan, cloudy skies na meron pong mahina hanggang sa posibleng malakas sa pagulan pagdating po sa hapon at sa gabi dahil din niya sa ITCC, easterlies at ilang mga localized thunderstorm. Sa area po ng Metro Manila, the rest po ng Luzon at Eastern Visayas, partly cloudy din po, no, or maulap na kalangitan ng mararanasan natin with isolated rain showers and thunderstorm. At dahil po yan sa easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling po sa karagatang Pasipiko. Ilang bahagi ng ating bansa na hindi ko nabanggit, patuloy din makakaranas ng masungit na panahon dahil naman po sa localized thunderstorm. Sa mga hindi nakakalam, ang mga thunderstorm po sa atin mga kaibigan ay madalas nagsisimula po yan sa hapon, no,
umaabot yan minsan hanggang sa gabi. At yung pinakamatagal po na naitala sa thunderstorm mga kaibigan ay nasa 3 oras na malakas na pag-uulan, may pabugso-bugso, may kasamang pagkulog at pagkidlat. Nabubuo po, nagkakaroon tayo ng mga localized thunderstorm mga kaibigan kapag yung pagsingaw ng init, no? Kapag sobrang init po sa umaga, sa tanghali, no? Asahan natin pagdating sa hapon, yung nag-evaporate po yung init niyan, yun po yung mga nabubuong mga cloud cluster or kumpol ng kaulapan, which is yung mga localized thunderstorm. Inaasahan din mga kaibigan, by next week, no, or bago matapos po, no, or katapusan po ng Oktubre, ay mararamdaman na natin ng tuluyan ang malamig na hangin. Ito po yung hanging amihan or northeast monsoon, no, na talaga namang magbibigay din ng sama ng panahon. Pero asahan natin, malimit lamang ang bagyo na papasok dahil po hindi nag-a-attract ng bagyo etong amihan season. Unlike sa habagat, talagang mabilis makapasok ang mga bagyo, sunod-sunod pero mahihina lamang po mga kaibigan. So mga kaibigan, maging handa tayo dahil nga po tulad ng aking sinabi ng mga nakaraan, within the next 2 weeks po ay posibleng may mga bagyo na pumasok sa loob ng ating bansa, no? At yung next 2 weeks po na yun, itong week na to at yung next week po ang posibleng may mga banta ng sama ng panahon. At ito na nga po yung sinasabi natin, tropical depression. As of now, maliit yung chance na pumasok pero hindi ito ay naalis na posibilidad na pumasok sa ating par kung magbagong sirkulasyon niya. May mga landfall scenario, may mga curve scenario na dapat po nating bantayan. So mga kababayan, yan lamang po ang update sa lagay ng ating panahon. So manatili po tayong nakalike at nakasubscribe sa ating YouTube channel and pakishare na rin po ng ating update sa ating mga kababayan, sa ating mga loved ones. At tulad na aking sinasabi mga kaibigan, mag-ingat tayo sa anumang banta ng panahon. Dahil kung mapapansin po ninyo sa bansang Indonesia, sa Kuala Lumpur, sa Malaysia, talagang nakakaranas din po ng malakas at malawakang pag-ulan dahil po sa mga localized thunderstorm. So kahit thunderstorm ang nakaka-epekto sa ilang bahagi ng ating bansa, maging alerto at maging handa pa rin tayo mga kaibigan. Dahil ang panahon o dahil na rin sa climate change, nagbabago ang panahon. Minsan walang bagyo pero kapag umulan ay sobrang lakas naman po. So yun lamang ang update natin for today and please huwag kalimutan na i-like at i-subscribe ang ating channel